Hello po, good morning po. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope na handa na po tayong sumamba sa ating Panginoon. Habang inaantay po natin yung iba nating mga kasama po, no, please gather your family and invite nyo po sila na pumesto na sa magandang, komportableng place, tsaka maganda yung lightning, yung nakikita po natin yung isa't isa. Hintayin po natin yung iba. Yan, sige po, pwede na tayo magsimula. Siguro habang nag-aantay pa tayo, may mga konting reminders lang po tayo sa ating pagsamba. Hinihiling po namin na please open your camera. Yan, mas maganda pong nakikita natin ang ngiti ng mga bawat isa. Alam niyo po, nakaka-encourage po na makita yung presence niyo po, no, sa ating live Zoom service. Then, hinihiling din po namin na kung maaari po, turn off your mic po para hindi tayo makapag-create ng noise, ng ingay. Para kasi, syempre po, we are serving the sovereign God. Mas maganda po mapanatili natin yung solemnity ng service natin. Yan, medyo madami na rin po tayo. Yan. At higit sa lahat po, so let's put ourselves in the presence of the Lord sa ating pagsisimula ng ating pagsamba sa Panginoon. Okay, magandang umaga po. I hope na ready na at handa na tayong sumamba sa Panginoon. Please, kung naririnig niyo po ako ng clearly and nakikita niyo po ako, just put heart po sa screen. Ayan. Heart lang po, kung malinaw po. Loud and clear. Yan, good morning po. Tayo po ay pwede na po tayo siguro magsimula sa ating service. Siyempre, simulan po natin ang ating pagsamba sa pananalangin. Let's have personal encounter with the Lord. Manalangin po tayo. Let's bow our head and close our eyes. And let's pray po. Tayo po ay sama-samang manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming pagsisimula ng pagsamba sa iyo, dalangin po namin na kayo po ang kumilos at makita sa aming pagsamba. Dalangin po namin na maging maayos po yung internet connection namin at yung mga salita mo ay sa buhay namin, Panginoon, at maging kalugod-lugod ang aming pagsamba ngayong umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Amen. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Patuloy po tayong magpasalamat sa kabutihan niya. This time, just close your eyes and bow your head. Patuloy nating sabihin sa Diyos, sabihin sa Kanya how great He is sa buhay natin. Magpasalamat tayo sa pagkilos niya sa buhay natin, sa pag-provide niya ng mga pangangailangan natin. Let's praise the Lord and let's worship Him sa umagang ito. Hilingin din natin sa Diyos na malaya tayong makapagpapuri at makapagsamba sa Kanya sa araw na ito. Kung meron man tayong pinagdadaanan na problema, ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon as the Bible said. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Habang tayo po ay nananalangin, isama natin sa ating panalangin ang family of the week, ang Sing family, sila Kuya Francis and si Cheska. Yan.
Hilingin natin sa Diyos yung patuloy na pag-iingat at proteksyon sa araw-araw na sa kanilang buhay, and also provision and good health para sa family scene. Then, ipanalangin din po natin ang Ministry of the Week, ang edification, ang young adult na patuloy silang maging good example sa mga kabataan at magkaroon ng stable job, protection, and provision din po. Let's continue to pray. Sabi ko sa Psalms 136, 1 to 5, kung may mga Bible po kayo, let's open your Bible. Let's open our Bible in Psalms 136, 1 to 5. Sabi po dito, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Patuloy po tayo manalangin. Panginoon, aming Diyos Ama, aming tagapagligtas, makapangyarihan at mabuti sa lahat. Tulad ng sinabi mo sa iyong salita, ang pag-ibig mo sa amin ay kailanman hindi magmamaliw. Marami pong salamat sa walang hanggang pag-ibig na patuloy mong pinaparanas sa amin. And sa oras pong ito, hayaan mo po kaming malayang maihayag ang pasasalamat at pag-ibig namin sa pamamagitan ng aming papuri at pagsamba. Naway maging kalugod-lugod ang mga handog naming papuri. At ang tanging nais lamang po namin sa araw na ito ay maitaas at maihayag namin ang aming pag-ibig sa iyo. Lord, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan. Sabi po sa awit, 75, talatang 1-3. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na pinakasala. So, sa ating pong pag-aawitan, tayo po ay tumayong lahat. Good morning po sa bawat isa. Sa oras na ito, tayo po ay magpuri sa Panginoon at ipahayag natin na ang Diyos ang ating minamahal. Ikaw
Panginoon, sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Kung meron po tayong mga Biblia, ating pong buksan sa Romans chapter 2 verse 1. Romans chapter 2 verse 1. Ito po ang pagkakasabi. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself because you who pass judgment to do the same things. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po para sa lahat ng sumusubaybay sa SRGC Morning Devotion. Ang passage po natin ngayon ay nasa Romans 2. Basahin ko po muna. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Naranasan nyo na po bang maakusahan ng something na hindi mo naman ginawa? No? O kaya ikaw ay kumprontahin, tapos alam mo naman sa iyong sarili that you have done nothing wrong. Or nakumpronta ka na ba sa isang bagay naman na ginawa mo na mali? No? Yung alam mo na mali ka. Ano po ba ang pakiramdam? Sa text natin ngayon, sa Romans chapter 2, pinag-uusapan o binahagi ni Apostol Pablo yung mga bagay na may kaugnayan sa pagpapas ng judgment o maaaring paghusga sa iba. At may dalawang punto siya na gusto ko munang bigyan ng linaw as we go dito sa text na ito. Unang-una sabi niya, those who pass judgment, yung mga taong minsan ay naghusga o nagja-judge, ay mayroong certain knowledge of what is right or wrong. So they know the difference between right and wrong. Otherwise, they will not be judging. Hindi sila magja-judge. So they have a certain idea of what is right or wrong. Kaya sabi niya, those of you who pass judgment. So you can only judge if you have a certain notion of what is right or wrong. So yun yung una. Pangalawa, second point na pinakita ni Pablo is somehow people who pass judgment on other people, they are doing the same things themselves. No? They are also guilty, ang sabi niya. Because you who pass judgment do the same things. So yung nagja-judge, they are guilty as the one that they have in the dock. Alam nyo, medyo shocking itong verse na ito, no? Itong mga talata na ito sa Romans chapter 2. Itong mga talatang ito ay nagsaserve as warning and at the same time a reminder. Bakit? Warning because it caution us, pinapaalalahanan tayo nito na huwag maging hasty o kaya ay nagmamadali, naghahanap ng mali sa iba. Hindi tamang attitude yan. May mga taong ganun parang mga fault finder. So huwag daw tayong maging ganun ang attitude natin. So kinokaution tayo pinapaalalahanan. And reminding us at the same time na bago natin gawin yan o kung gagawin mo man yan, ay tignan mo yung sarili mo. Tignan mo yung sarili mo kasi baka mamaya it will also haunt you along the way. No? Na pag hindi tayo naging maingat, matutulad tayo. No? Para tayo mga moral crusaders, armed with our own standards of morality and ethics, and yet,
Baka magaya tayo kay doon sa emperor, doon sa story ng emperor's new clothes, no? Parading our nakedness in front of people. So pag nagusga tayo, baka ine-expose natin ang sarili natin, pinapakita natin yung ating mga sariling kamalian. Bakit po nagkakaroon ng ganyan? Bakit ang mga tao, bakit marami sa atin ang naghuhusga, nagja-judge o madaling mag-pass ng judgment sa iba? Gamitin natin yung mga buhay natin na halimbawa kahit ako, no? May kanya-kanya tayong dapat na ingatan. At tayo ay nagja-judge kasi ito daw po ang dahilan. Una ay dahil tayo mismo, first is that we are blind towards our own faults, no? Yung may mga blind spots tayo eh. Hindi natin nakikita yung ating mga sariling kamalian. Natatandaan niyo yung sinabi ng Panginoong Jesus, no? At ang sinasabi sa gospel, people see the speck in others' eyes but they don't see the log in their own eyes. Nakikita mo yung maliit, no? Pero hindi mo nakikita ang laki-laki sa iyong buhay. So sometimes we do not see that we are doing the same things that they are doing or people are doing. Pero yung ibang mga tao, nakikita nila yun sa atin din. Ang tawag dyan, mga blind spots. So yung pinaka-greatest lie dito sa buhay natin na ito ay yung sinasabi natin, kilala ko sarili ko. Yung parang nakikipag-argue tayo, palagay mo ba hindi ko kilala yung sarili ko? The answer is no. Hindi lahat tayo talagang kilala natin yung ating sarili. Sometimes, or most of the times, we are blind to our own life. No? Nabulag tayo sa mga bagay na pag tayo yung may kaugnayan. Mas madali nating makita yung kamalian ng iba kaysa mga kamalian natin. So, nakakalungkot pong isipin yan dahil may mga bagay tayong hindi napapansin. For example, yung tipong sa panahon na ito, pandemic, no? Mayroong isang taong lalapit sa'yo pagkatapos ay medyo tawag dito, bulabog, bagabag sa mga nangyayari. Tapos sasabihin mo sa kanya, relax ka lang. Hindi mo dapat isipin yan. Magtiwala ka lang. Napakadaling sabihin yan. Pero at the same time, ma-realize mo, ikaw din pala hindi relax. Ikaw din pala ay bagabag. Ikaw din pala ay bulabog ang kalooban. So, kailangan i-remind mo yung sarili mo to take it easy. O yung nagle-lecture ka sa mga anak mo, di ba? O sa mga kaibigan mo, kakilala mo, sabi mo, ano ba, napaka-ano mo? Talagang nagpo-procrastinate ka lagi. No? Hindi mo ginagawa ng tama sa oras yung dapat mo gawin. Hindi mo inaayos. Dapat ayusin mo yan. According to yung timetable mo, ayusin mo. No? Ang dali nating magsalita ng gano'n. Pero pag tingnan natin yung sarili nating mga schedules, hindi naman din tayo gano'n. We also procrastinate. So, we are blind of our own spots. Yung mga bagay na dapat nating bantayan. So, ibig sabihin yan, we are also guilty of the things that people are doing. So, that's the first thing. No? We try to hide our guilt kasi nga, hindi natin nakikita yung ating own fault, sariling kamalian. Pangalawa, we don't feel guilty because we easily forget what we have done wrong in the past. Natatabunan yung guilty feelings natin kasi ang bilis nating kalimutan yung mga nagawa nating mali. No, may maaaring nagawa tayo sa mga buhay natin mali at a certain point in time, but somehow we assume, hindi nga tayo humingi ng tawad sa Panginoon eh. We assume na over time, makakalimutan na rin ng Diyos yan. Kaya hindi na natin ina-acknowledge. Kaya hindi natin, kasi tapos na eh, matagal na eh. Limot na yan. So we just forget about it. Nagfe-fade yung scene sa ating memory at iniisip natin nakalimutan na rin ng Diyos. Or nakalimutan na rin ng mga tao sa ating paligid. So tandaan natin yung ating sa Sermon on the Mount, yung idea ng ating thought life, no? Sabi doon, kung may feeling ka ng hatred sa iba o galit sa iba, it is the same as murder. No? Maaring hindi mo nga siya sinaksak, hindi mo siya pinatay. Pero yung mga thoughts na yun sa kaisipan mo, mabigat din yun. So iniisip natin, ano lang yun, naisip ko lang yun noon. So it will go unnoticed, lalagpas lang, mababaw lang yun. Pero sin is still sin. Mga kapatid, nandoon sa puso natin yun. Maaring kinalimutan mo na dahil lumamig na ulo mo. Pero sa Diyos, alam niya yung intention ng heart mo. So we are also guilty of the same things. Pero pag ikaw ang pinag-isipan ng ganon, malaman mo lang na mayroong nag-isip sa'yo ng masama, galit na galit ka. Pero yung inisip mong masama sa iba, gusto mo palampasin agad. So yun yung pangalawa. So una, hindi tayo aware ng ating blind spots. Pangalawa, ang bilis natin kalimutan yung mga kasalanan natin. Pangatlo,
we try to elude our guilt o kinakalimutan, nawawala yung guilty feeling sa atin, kaya nag-a-accuse tayo ng ibang tao kasi we rename our own sins. Alam niyo rename? Binibigyan natin ng ibang tawag. Pinapabliit natin. Hindi natin tinitignan as is kung ano talaga yung mga bagay na nagawa natin. So sa ibang tao, ang bilis nating sabihin, you are a liar, you are a cheater. Pero tayo, sabihin natin, pag may sinabi ko, inisip ko lang naman yun kasi that's the truth. Di ba? We stretch the truth a little. Nagbe-betray tayo. Yung iba sabihin natin, you are a traitor, you betray my confidence. Pero pag ikaw naman, I'm just protecting my rights. Di ba? Yung iba nagnanakaw, di ba? Sabihin natin, you steal. Pero pag ikaw ang nakompronta sa ginawa mo, hiniram ko lang, ibabalik ko rin. No? Wala pa lang time, nag-iipon pa ako. Pero nagnakaw pa rin. Others, we call them, meron silang prejudice. O kaya bias, napaka-bias mo. Pero pag ikaw ang kinumpronta, doon sa mga yun, anong sinasabi mo? Conviction ko yun eh. Tawag doon, renaming. No? Hindi ka nga pumapatay, pero you exploit and ruin. No? Hindi ka nga nang rape, pero you pollute minds. Sinasabi natin, dapat yung mga, sabi ng mga tao, doon sa presence ng a woman caught in adultery, we cry, sabi natin, no? Dapat stone. You should be stoned to death. No? Pero sabi ni Jesus Christ, those who are without sin among you, let him cast the first stone. Let him cast the first stone. So mga kapatid, we are guilty of the same things that we accuse others of doing. Let us pray. Lord, thank you that you are the God of truth, that hindi ka pwedeng dayain, na hindi pwedeng magtago sa iyo. You tell us bluntly kung anong mga mali namin. You see the naked truth para mas makita ko exactly who am I and who we are sa iyong harapan at kung anong dapat gawin. Salamat po, Panginoon, that you will protect us from the folly of trying to hide things that we have done wrong sa iyong harapan and trying to rationalize yung mga bagay na ito. Maraming salamat po that we can come to you and we can ask for forgiveness and we can confess our sins and we can claim yung forgiveness na pinagkaloob mo na sa amin. In such a way, Panginoon, sa ganito pong kaparaanan, tulungan mo kami na maging patas sa pagtingin, na maging mapagpatawad at tumulong imbis na maghusga, at higit sa lahat, Panginoon, ay magkaroon kami ng tamang judgment sa lahat ng bagay na nakikita namin sa aming harapan. Maraming salamat po for your reminder, for your great reminder to us this morning. Thank you dahil ikaw ang tunay na Diyos ng katotohanan at walang pwedeng itago sa iyong harapan. Maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Pakishare na lang po sa iba. Pakishare po sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe. Napakaganda po nung message sa atin ngayon, no? Sabi, evaluate our lives before we judge. Thank God dahil meron tayong reminders na ganito sa buhay natin. So ngayon po, dumako po tayo sa tithes and offering. Sabi po sa Luke 16:10. Sabi po sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, marami pong salamat sa patuloy na pagkakaloob ng mga biyaya sa amin. Dalangin po namin ang mga handog namin at offering and tithes namin po ay maibigay po namin sa iyo ng malugod sa aming puso. Patuloy kang pinupuri at sinasamba, Panginoon. Ayan po, meron po tayong mga pwede nyo pong padala yung tithes nyo dito po sa Philippine National Bank po. May bangko po tayo and sa GCash po natin. Nasa screen po. Ayan. Ano na next dito? Announcement na po. Ay, sorry, meron po pala tayong benediction po muna. Tinatawag po namin si Elder Cecil. Kuya Cecil.
Para po sa benefit. Sige po, tayo ay magwakas sa pananalangin. Tayo po yung muko. Amang Diyos na nasa langit, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa natapos naming gawain. Nawa ay naging katanggap-tanggap sa inyo ang aming ginawang pagsamba at nagpapasalamat din kami sa iyong salita na natutunan namin ngayong umagang ito na ibinahagi mo at nawa ay maisapuso namin ito at mai-apply namin sa aming buhay sa araw-araw. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kaluwalhatian, dakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Pero po yata tayong announcement manggagaling sa ating kay Sister Jadja. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. May mga announcement po tayo bago tayo maghiwa-hiwalay, bago mag-leave. Marami pa po tayong announcement. Una po, patuloy po nating isama sa panalangin sa buong week, ang Family of the Week, St. Francis, sila pa rin po, no? Anong iba na po? Parang this week po ata sa ang Centennial. Si Tita Uning po ata ngayon this week. Tama po ba? Last week. So this week tayo. Open po ng mic. Yung iba pwede na po mag-open ng mic. Yan. So tapos yung edification po ngayon ang young adults. Patuloy po natin silang ipanalangin this week. And next po ang mga may birthday. Happy birthday po sa inyong sa mga may birthday ngayong July. Tapos na po sila si Seaman, tapos na po si July 2, July 6 po si Tate Romy, and July 7 po. Last week to si Kuya Ronald. And ngayon this week po, July 19. Tatlo po ang ating birthday celebrant. Sayang wala po tayong sound ng happy birthday to you. Tatlo po, no? Wait lang po. Yan. Linaban po sa July 19. Si MJ Linaban, Donna Linaban, Andrew Linaban. Ang dami Birthday! Grabe yung birthday na to. Sana makarating po dito sa Antipolo ang handa. Next po, si Rain. Birthday po ng July 24. Ayan, 5 years old na po si Rain. No? And July 30, magba-birthday si Nina and Gabriel. Yan. Happy birthday po sa inyong lahat, sa mga magba-birthday ngayong July. And huwag pong kalimutan, meron po tayong account sa Facebook and YouTube. Like and subscribe. Huwag pong kalimutan, may Savior Rings account po tayo sa Facebook. Then sa Savior Rings Gospel Church naman po yung name natin sa YouTube. Then announcement po sa next week, every Wednesday, 6 p.m. prayer meeting po. Then po tayo dito online. Then worship service, mukhang every week meron lagi na tayong Zoom live po ata na tayo lagi. So maganda po na yung ganitong setup natin, mas maganda na nakikita natin ng live ang isa't isa. Para hindi tayo sobrang namimiss natin kasi yung isa't isa pag once a month lang nyo. So mas maganda talaga na every week tayo magla-live. Then soon Sunday school, atin po tayo, meron daw po ata mamaya 10:30 a.m. po ngayon. Then meron silang hinanda. Bago po lahat na to, meron tayong Line to Heaven. Huwag po natin kalimutan yung Line to Heaven. Pwede po tayo mag-send ng mga prayer requests, mga prayer item natin sa Line to Heaven. Then soon Sunday po, meron silang announcement. Teaser daw po ito para sa ipasa ko na kay kanino po ba, sino ba dapat? Dito sa Kuya Ronnie. Medyo tahimik po tayo, no? Pwede tayo magbukas ng mic ngayon. Mag-hi naman po kayo.
Ayun po, patikim lang daw po yun. Kaya hindi ko na-send yung ano kay Brielle, yung talent ni Brielle, eating talent. Anyway, ayan po, bago tayo mag-leave, meron po tayong picture taking muna kay Kuya Ron. Ikaw na lang po. Okay. Yan. Okay. Open po yung camera, please. Lahat po ba nakandito po nakakano po? Yung camera po natin, please open po yung camera. Ngiti po, yung pinaka-the best na ngiti. Ibigay nyo na po. Yan. May hindi pa po naka-open ata. Ayan. Smile po ha. Parang pang-ID po ito. Kuya Ron, bahala ka na. Ikaw na mag-count, Kuya Ron. Ako na. Okay. 20, 19, 1, 2, 3. Pa, 1, 2, 3. Brielle, halika dito. Ay, nakamic pa pala. Tapos ano? Next page. 1, 2, 3. Okay, last 1, 2, 3. Ano? 1 to 100? Pwede sumasama sa Tingin ka dito, Ron. Titingin ako dyan. Okay, wait. Ay, tingin ako sa camera na tayo. Dali, baka mag-bigyan. 1, 2, 3. Okay na. Yung kalahati ng camera, si Brielle. Hello pa, hello. Hello po. Laki. Hello pa, hey. Hi po. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Sunday school God po. bless po. yung Sunday mga school yung mga bata daw po. Later po. Magsisend po kami ng link. Thank you.